Tampin. Sigurado ka pang tampin dito. Ay, ito ba yung daan na antukin ka? So, yun ang reality. Lugi ka na kagad nun. Exactly. Kasi it's Breakfast tayo sa Tanay. Lunch sa Tagaytay. Road trip tayo today. Make me feel that not time I lose it on my mind, yeah. Good morning. Diba, aga ko nagising. Dapat may motor si Tampin. Good morning! Morning! Si Kuya, oh. Sipag yan ni Kuya. Going down. Matutulog ako doon. Pansin ko dito sa area na to, pasikat na yung araw, mga ganitong, 5:30. Ngayon lang tayo ulit nagkita eh. Tagal pala. Grabe, 1 year na pala. Pansin mo ba? Pansin mo, parang may bonding tayo pag June. Hello, Mama T. Pare, Sabi ko, isusunduin natin, spoiled. kapitbahay mo lang pala yung Tanay. Dapat tayo sinundo niya na, hindi sana, nandun na tayo ngayon, ano? Pag mga ganito kasi, maluwag yung mga ano nila, Drive-thru Pero tayo. kung sa Maynila ka, Itong palatandaan na to, itong puno na to, kasi nag-iwalay yan ng karsada. Ito na yung start ng Marilaki na karsada. Pag sinabi mo Marilaki, para siyang daan na alam mo yung isaw, na bituka ng manok. Sigsag. Masigsag pa to. Ganda ng fog. Anong oras na? Sa 7 o'clock na. Hindi pa kami nakarating. Ayan. Tataka ko po si Tampin driver. Tama lang si Tampin. Pag ikaw, unahan mo na naman yun eh. Yung truck. gusto mo umiyaw. Oo nga eh. Nag-overtake siya dyan. Parang sa bago nag-overtake. Punta sa kanal. No. Ayun, it's very clear. Slow down. Sarap kasi yan eh, yung adrenaline. Banking. Tapos diretso na sila sa ano. Sa kanal. Imagine mo, di ba? Pero tama lang yung takbo mo do, 20 ka lang talaga dito. Lakas naman ng trip adventure nito. Ayan, oh, yung mga spotter sila, oh. Di ba? Kasi dyan mga nagbabanking. Doon kasi ang banking, ano, Motor. ay, aso pa doon. Makogan. Kasi gustong gusto talaga nila magmotor dito. Saan? Dito. Tampin. Ano ba? Hindi ka nakahinga. Gis lang. Uy! Ito yung ano dito. Gis lang. Sigurado ka pang tampin dito? Tingnan mo, ayun sa dulo. Ah, okay. Sige, push. Gubat yung pinasok natin. Dito ba talaga? Feeling ko hindi dito yon. Ganun daw talaga. Dapat pala yung Buti Raptor yung naman dinala daw natin eh. pagpunta. Anyway, 4x4 naman to eh. Aba, continuous construction. Tampin ka na. Nakikita mo ba yan? Natatanong mo ba yan? Hindi tayo may-ari niyan. Ay, kuya, doon pa mag-park. Cielo Alto po. Doon daw po ba yung parking? Wala tayo available na parking. Saan Pwede naman mag-antay. Pwede waiting. kababa na? Good morning. Good morning, Tampin. Mare. Good morning. Ayan o. Welcome to Shelto Alto. Buffet. Akala ko buffet. Hindi pala. Okay. Oh, yan. Pwede aso.
Bali no, pa sa ano tayo, ma'am. Pero kapag opo, sa accommodation, mama, not-allowed po yung pets. Sa TikTok nila, the way I look at it, parang expensive. Yeah. Hindi po to paid ads, ha? O, kita ko naman breakfast, so 280 lang, oh. Saka nakita ng ganyan, napakaganda ng place, 280 lang. Yes. For dining here, sir? Sorry po? Bali po nakapasok po kayo sa loob sa may table na po. Gold more earning. Hello, matabungkay. Bakit hindi ma... Yung puti ang pindutin mo ko picture. Oh, waiting tayo sa breakfast natin. Si Tampen yung nag-drive. 20 lang yung takbo ni Tampen. Nagayaya ako. June 12 ngayon. Araw ng kalayaan, Mari. Ano masasabi mo? Sweldo ko na pala today. Bang mo sa akin. Here's my order, danggit. Yung coffee, please. Yung danggit ko nasa cloud. Okay, wait. Breakfast. Danggit. Ang tagal kong hindi kakain ng danggit. Marap. May lutong. Danggit tayo sa ano, Sea of Clouds. Parang last year lang pumapapak ako ng danggit dun sa Pampanga. Makasilaw. Ayun yung view. Ang ganda, oh. Hindi kita dadaldalin. Hi, praise the Lord! Hallelujah! Tulugin mo muna para maganda yung... Patutulogin kita, hindi ako dadaldal. Ayan, paalis na tayo. Ganun lang yun dito, no? Yun lang. Nag-CR lang kami. Nag-CR lang kami dito. Dahil lang kami. Saan napunta natin? Saan napunta natin? Tagay tayo muna sa Baguio. Oo. Magtatagay tayo muna kami tapos sunod. Bubusin namin yung Pilipinas kasi yung kilometer ni Monty, konti lang eh. Magtatanos lang dagdagan. Nakakaloka itong mga to. Kailangan talaga ma-appreciate mo pag maagang-maaga ka lang. Kasi pag tanghali, napaka-enet na. Oo. Siyempre na, tutok yung motor ha. Ano naman po? Hindi aakar ko na. Ah? Ay, Naku, wala pa signal Tampin. Bakit tumutulog? Di siya naka ano? Hindi. Tumikit ka dun sa ano eh, fence. Wala signal Tampin. Wala pa rin signal? Eh, yung phone mo. Yan na meron. Ulit kami. Diyan ko naman dyan. Kita-kita naman. 3 oras kalate! Eh di Buti ka 3 oras lang yan eh. Kanina nga 4 hours eh. 4 hours kanina yun? Oo. Baguio yarn?
Kaya kailangan patulugin mo ako. Matulog ka muna para... Hindi, lumigo ka kung saan pwede. Hindi naman ganyan. 4 hours tong takbo na to. 4 hours kasi, hindi tayo makatakbo ng 100. Kung takbo mo naman 20, susunod kalahating araw. Sige, tulog lang. Wow, ang Disney princess. Oh, suot-suot pa yung shades ni Coco. Shades ni Coco yan eh. Matutulog si Maring Sheila kasi siya yung magdadrive pa balik. Si Lenny Robredo. Kakamping. Manahimik ka, BBM. Ay, Korea Kino. Matulog si Kakamping. Sino to nagdadrive? Balik tayo Manila, oh. Sige, wala namang problema yun. Tandaan ng pag-drive, ha? Liliko tayo. Maganda yung maraming motor eh. Ingat lang. Yan, dito kami galing eh. Yan. Dapat pupunta kami dito pero wag na. Bumalik kami kasi hindi namin makita yung way. Walang way si Waze papunta ng Tagaytay So pinababalik kami ng Manila. So babalik tayo ng Manila. Ang ganda naman ng view ni Tampen dyan. Oh, nice. Oh. Kaya mo ba mag-drive ng gabi dito? Parang mahirap, no? Medyo mahirap. Pero maganda yun kasi walang ilaw. Yung madilim siya. So nakita mo yung Yung? daan. Ayan. Oo, yung mga ganyan. Yung signage. Madilim, oo. Pag hindi nila makontrol na mabilis sila, kaya sila natutumba. Oh. Kahit naman sa sasakyan, iba pag mabilis, di mo na kaya iliko. Correct. Not unless marunong ka mag-drift. Oo. Marunong ako mag-drift eh. Ayan no, pasigsag, paisaw peg. Pero yung... Ayan no. Mas kampante ako bumalik na tayo ng Manila eh. Sa true lang, mas gusto ko nang bumalik na tayo ng Manila. Ayoko dito sa lugar na to. No? Ayoko daming motor tapos ganyan. Oh, ayun oh. Pa-snake yung road. Nakalagay na gano'n eh, Snake Road. Diba? Yun, ang daming tao. Ayan oh. Dito talaga sila tumatambay. Utang inang to. Bigla na lang gumagano. Bigla na lang nagdedesisyon sa buhay, gagalaw, may parating na sa sasakyan. Ganyan lang ginagawa nila, tapos nag-aabang lang sila ng Oo. Oh, dito yung mga nagpipicture. Mga nagbibideo, mga vlogger halos dito. ano vlog nila dito? Yung mga marilaki. Yan, yung mga ganyan. Yan, oo. Yun, kita mo yun? Oh, shit, oo. Ano ba yan? Ayusin nyo yung pamumuhay nyo, ha? Iinis ako ng ganyan. Alam mo yung maingat ka tapos may mga gagong ganyan. Ano na? Hirap na to. Oh, kumusta naman? Oh. Dito na nga ako sa tabi. Kaya nga, wag ka dito sa dito ka sa gilid, yung sinasabi ni Sheila tama. Dito ka sa gilid kasi kinukuha nila yung curve na yan. Oh, bigyan mo na sa kanila yan. Sa kanila na yan. Pagka nag-slide sila dyan, di sila lang. Huwag mo sila. Ng trip ng mga to, no? Hindi ko na-appreciate yung mga ganitong
eksena sa buhay. Hindi ko type yung mga ganito. Liligo pala sa kanan eh. Oo, nakita mo yon? Mabilis ako nun Oo, bigla-bigla na lang ano. Pwede naman siya bumagal Sila na yung kasi ano, kakanan na siya agad eh. Sila yung hari dito. Di ba from left, biglang gumanon ano? Dito sa lugar na to, never. Eh, sa madaling araw ko mag-drive. Naku, Walang hindi na. sasakyan. Alam mo, mahal na mahal ko nga yung EDSA eh. Sa EDSA lang ako. Pwede lang ako sa EDSA. Sa New Zealand, nung nag-drive ako, hindi naman ganyan eh. Nung nag-drive ako sa New Zealand eh. Pag ibang bansa, ano daw maganda? Tampen sa New Zealand, yung manibela nandito sa kabilang side. Ay, Pero nakapag-drive ako ng maayos sa New Zealand, 'di ba? Nasa kabila yung manibela nun ah. Dito, mahirap mag-drive dito. Ayun oh, masyadong curvy yung daan. Kasi sa New Zealand, wala ka namang kasalubong doon na ganyan. Wala naman nagmumotor doon. ano yung one way? Nung time na nagpunta ako doon ah, hindi ka rin naman pwedeng mag-bus-bus lang doon kasi nga ang lamig. Kaya nagrent ako ng sasakyan doon eh. Tapos ang dami ko pandala, di ba? So, kailangan mo ng sasakyan. Alam mo, one time, natawa nga ako noon eh. Lakas ng loob ko mag-grocery sa Westfield, sa NZ, no? Grocery ako. Nakalimutan ko, wala nga pala akong sasakyan. Doon. Kasi nasanay ako sa Pinas, no? May sasakyan, di ba? Shucks, ang bit-biting ko Tampen. Mabigat. Binas ko yun ha. Tapos nilakad ko doon sa tinitiran ko, sa hotel. Bus lang naman kasi sakayan doon eh. Sobrang mahal pagka taxi. Oo. Tsaka bihira lang. Time ko yun ha. 2015 pa yun. Baka makatulog ka. Hindi ka pa tutulog. Pero tinalabang ka naman ng kape, di ba? Oo, hindi naman ay, ito ba yung daan na antukin ka? Parang mga tanga, no? Hindi ko nakuhanan yung Land Cruiser. Wala, kinain talaga. Kinain yung daan. Kinain niya yung daan. Nakasalubong talaga sa amin. Hindi ko siya nakuhanan kasi may kausap ako kanina sa phone. Nagulat ako, di ba? Buti nakapreno si Tampen. Buti hindi tayo mabilis, ano? No? Buti lang, gis yung takbo ko. Oo. Gis lang yung takbo mo, ano? Eh kung 20 yun. Pero tumabi na ako sa lupa na ako eh. Oo. Alis na tayo dito. Huwag na tayo dito. Ayoko nang pumunta dito. Ano kasi sila, nag-overtake sila. Nag-overtake yung Land Cruiser, tapos sinalubong kami. As in, kung hindi kami nakapagpreno ni Tampen, nagbanggaan na yun. Oh, hindi bitin yung kabila. Delikado dito, huwag na kayo pupunta dito. Tagal pa ba? Layo. Oh my God. Ba't ang layo? Pala rito. Ayan o, ganyan yung kasalubong namin kanina o. Pumunta siya dito. Diyan. As in, magkalapit na. 10 lang yung takbo namin, 10. Eh, paano kaya kung 20-30? Lana, no? Delikado tong bato. Oo. Oh my God. Hindi worth it. Kasi kakain ka lang naman ng danggit dito, danggit. Kain ka lang danggit, tosino, meron naman sa bahay nun. Oo, para lang sa ganitong klaseng daan. Masyado namang buwis buhay, ano? Yung totoo, may e-bike talaga dito sa highway. Tugyo na to eh. Pwede sila dito? Allowed sila dito? Oo. Grabe, ano? Ay, salamat. Tapos na yun, ano? Tapos na. Ay, thank you, Lord. Ayoko nang bumalik doon. Grabe siya. Ayoko nang bumalik doon. Di na. Pero napunta doon. Ano? Sa Marilaki talaga. Diyan? Kumain nga lang tayo ng danggit. Kumain kami ng danggit para makasalubong yung Land Cruiser na nababangga sa amin kanina. Nag-overtake siya, kinain yung lane namin. Ganong level.
Diba? Ganun level lang naman. So, kahit maingat ka, meron pa rin talagang hindi maingat eh. So sa sobrang ingat namin ni Tampen, G's lang yung takbo niya, kaya nakaraos kami. Hinihilig si Sheila. Pag nakarating tayo, huwag natin gisingin. Huwag natin siyang gisingin. Yung galing kami ng Tanay, tapos nandito na kami sa Santa Rosa. Tsaka Dulo to dulo kami. O, diba? Road trip tayo today. O, diba? Papunta tayo ng Tagaytay. Nag-crave kami ng bulalo. Buti na lang didala ko yung gamot ko, yung losartan. After natin ng Tagaytay, Batangas tayo. After ng Batangas, Cebu tayo. Ano ba talaga? Ano, game ka ba? Ha? Game ka ba? Aba, ako may damit akong dala. Kayo, mga wala kayong gamit. Pupunta na Cebu, walang damit. Pwede naman. May jacket pa nga akong dala kasi akala ko Baguio tayo eh. Hindi na uso magdala ng jacket sa Baguio. Dala na rin ako ng winter clothes. Baka kasi magyaya ka ng New Zealand eh. Ready ako. No? Doon ako sa kabila. Salamat. Grabe si Monty. From Tanay to Tagaytay. Boy po ba yung driver? Yung Toron talaga mahal yung pinunta ko dito eh. Sabi na eh. Grabe yung dinrive ni Tampen. Tanay to Tagaytay. Yan, gawa tayo ng sausawan natin. Yan. Lagay tayo ng sili, calamansi. Ito yung complimentary soup. O, Tampen. Pwede naman manghula. Ibig sabihin wala ka nakikita nun? Wala, inuhulaan ko lang. Oh my God, nung nagpunta tayo Baguio. Kasi kasunod mo rin naman yung sasakyan. Ilagay natin dito yung link nung vlog namin sa Baguio. Siya yung nag-drive nun eh. Magaling to mag-overtake, wala pa lang nakikita yung bruwang to. Pwede naman manghula eh. Breakfast tayo sa Tanay, lunch sa Tagaytay. Sarap. Hindi naman patis yung sausawan ng tawilis, di ba? Suka. Oh, suka. Picture tayo. Kasama ba ako dyan? Of course, pati sila kasama. Mamaya nasa Cebu kami. Actually, yes. Flight mama. Dinner sa Cebu. Thank you. So, lagay tayo ng patis. Sarap ng bulalo. Ba't naupo ka Tampen? May nakalala. Pag bigla kasi pumasok, tumanghang sa ano ko. Mainit naman. Ito lang yung gusto kong kainin eh, pag birthday ko. Tawilis. Tsaka yung danggit. O, nakakain na tayo ng danggit. Sarap. Kalamansi chili. Kasi maini ako suka. So, galit-galit muna kami ha. Ayun no. Lakas ko talaga ayun. Winner. Wow, ang ganda naman ng turon. Oh, di ba winner yung turon, Mare? Ang laki ng turon. Dati, ang sarap humigop ng sabaw sa Tagaytay kasi ang lamig. Ngayon, ang sarap humigop ng sabaw kasi may electric fan. Pag uuwi kayo dito sa Pilipinas, dumiretso ka agad kayo dito sa Leslie's ha. Masarap nung tawilis dito at saka ng bulalo. Mura lang to. This is medium size. Nasa mga 1,200 ano. 1,350. 1,350. Ganding tawilis nasa 350. Huwag kalimutan dali ng PWD. Para may discount. Tapos dala na rin kayo ng electric fan. Lagay nyo dito sa gitna. Init eh. Maginaw. Nasa gate pa lang kami, tumutulo na yung pawis ko. Init ano? Dito kasi ang ganda na tingnan.
Ayan, ang ganda. Ang ganda. Parang sa Farmville, yung favorite mong laruin. Siya naman ang driver. Tulog naman si Tampin. Uy, Tampin yung bag kong Hello Kitty, ha? Okay, and we're back. I'm with my kumare, si Sheila Teng from Aboitiz-Land. Head of sales sa international. Okay. Meron akong comment. Okay, meron siyang tinatanong. This is from Ronnie Ramos. Pakibasa, Mare. Hi, Miss Ingrid. My new akong unit. Gusto ko iparenta. Paano ba? I need your advice or any advice sa mga condo owners. Please, thank you. Okay, so hihingi natin ng advice, of course, ni Miss Sheila Teng. Okay, right now she's connected with Aboitiz-Land. Okay, so sagutin mo nga, Mare, yan. Okay, depende sa sitwasyon ng condominium na gusto niya iparenta, no? The location, the developer itself, and kung how old na yung condo. And then if the condo fully furnished ba siya, fully fitted ba siya, or bare. So it depends upon the situation of the condo unit. Importante lahat yun na malaman natin bago natin masagot ng maayos, no, ng specific details yung question ng ating viewer. So if you are watching right now, sana ma-stipulate po ninyo kung anong developer, Yes. location, Oo. bare ba siya, fully fitted ba siya, fully furnished ba siya, or yung tinatawag nating one bedroom ba siya, studio ba siya, two bedroom ba siya, kasi vital information yan para malaman natin yung yung feasibility ng And of course, syempre, kaya natin tinatanong yan dahil gusto natin malaman kung ano ba yung market doon sa lugar na saan ka nag-invest. yes. Okay? Yun lang muna. And mamaya, sasagutin pa natin yung iba sa ating comment. Andito kami sa Tagaytay, no? Ayan, no? Umuulan. So, ine-expect namin malamig. So, today is Independence Day. It's June 12. So, meron pa tayong isang comment from, kanino yun, Mare? Kalet Sugas. Okay. Yan, sasagutin ni Maring Sheila, ha? Okay. Ang sinabi niya dito, this one is not a particular question. Yeah. But sharing of ideas about the 40% discount that you already mentioned. So kapag nag-offer ng 40% discount ang developer, wala nang sense yung pre-selling. Pre-selling. Kasi you get it at pre-selling dahil mura. Sa ibang developer, start with A, they offered 50% discount nga for cash buyer kasi arepon na and nearing start of bank loan. This is precisely indeed correct. Kapag during the operation of pre-selling stage at biglang nag-offer ng 40% discount, yung developer talong-talo na kagad yung mga naunang nag-invest. Exactly. Dahil they get it at a lower price while it's pre-selling, Yes, and they wanted it to sell it at high price para do sa ROI, return of investment nila. But unfortunately, kapag hindi saleable yung condominium or yung developer, or may certain problem yung developer, bibigay sila ng discount, or vice versa. Ang isang condominium, naglalabas lang sila ng 40% discount, depende sa sitwasyon. Isang example dyan, kapag naglabas sila ng 40% discount, ay merong mga specific units na, limbawa, yung cut, hindi saleable yung cut niya kasi, kunyari, yung may kanto-kanto or may tinamaan na parang triangle yung kanto. So, binibigyan nila ng 40% discount yung specific unit na yun. So, which is, yan ang nagiging problem nating mga condo owners din. Kasi hindi natin ma-flip yung investment natin into cash. Diba? Which, diba, kaya nga tayo nag-invest because nag-park tayo ng pera. Diba? Sa ating investment. Okay? So, dahil nag-o-offer itong developer ng 40%, nahihirapan ang condo owners. Yes. Diba? Ibenta yun.
So, yun ang reality. Lugi ka na kagad nun. Exactly. Kasi it's 40% Yes. compared to the price that you got. So, ang tanong ko, sa panahon ba ngayon, mas ano ba mas okay? Mag-invest ng pre-selling or RFO? Units? Depende sa location, depende sa community ng i-invest mo. Let's say for example, if you're going to buy in a specific community, if there are parang mall dun sa area na yon, may nakikita kang growth, may nakikita kang future development, nalalapit ba siya sa airport, nalalapit ba siya sa future economic area zone, yun, you get it at a lower price while it's pre-selling. Yun, magandang ano yun, magandang investment yun. Pero kung basta ka lang bibili ng condominium nang niwala man lang development sa area na yun. Yes, walang pangyayari sa area. At dilapidated pa yung mga katabi at wala kang man lang nakikitang growth dun sa economic zone. Growth talaga. Growth. Bangag to Ipapasyal tayo ni Sheila dito sa latest project sa Batangas. So I highly recommend these projects, guys. So tingnan natin at saka ko i-discuss yung mga payment terms. Yun, so abangan nyo po yung next vlog po natin na kung saan maglilibot po tayo. Saan kayo nakakita ng project na merong bahay ka na, meron ka pang negosyo? Abangan nyo yun. Lamig na, magagamit ko na yung winter jacket ko. Wow. Yung road trip namin, inulan kami. Drops ng ulan. Lang muna tayo dyan. Dito kami sa coffee project. Pero wala akong balak lumabas ha. Yeah. Papark lang tayo. Mababasa ang kagandahan ko. Ang bakas ng ulan. Oh. Ito na yung coffee project so hindi kami dito magkakape. Kaya nga ito sinuot ko para hindi ako madulas. Dito tayo sa Cafe Viola. Ano ba to? Viola Voila. Ito. Diba? Usapan sa Tom and Tom's kami. Pero okay lang. Maganda naman cozy, Mare, Push. Yan, go mo na yan. Okay naman. Saan po ang iwanan ng payong? Bango. Hi. Ay, ang ganda naman. Cozy. Ayan, Ay, ang cute naman dito, Dito ko. Cafe boy na. Ang bango naman yung tinapay. Ano yung tinapay na yun? Binibenta niyo yun? May mga binibenta naman. Bread? Sa loob? Wala. Bali, check ko lang. Anong amoy yun? Yun yan, ma'am. Yung Akala ko pangalawa. Hanggang ano hours pa kayo open? 19. All-day breakfast. Ang sarap ng weather. Hindi namin to napapansin dati. Maganda pala yung dito. Yung mga sinaserve. Okay, so let's have coffee. Ayan. Ito yung menu nila. Ko, no? Oo. Ganda pa ng parking ko. Oo. Ayan meron silang burnt cheesecake.
As in lahat bestseller? Yes po. Talaga? Yes po. Okay, Spanish latte. Spanish latte. Thank you. Colorful. Yeah. So, tikman natin ang cafe latte ni Viola. Sarap mag-coffee. Ang galing ng color. Perfect sa ating weather. Ayan. Puro foam. Masyadong foamy. Ang sarap kung may pandesal dito, no? Diba? Amoy, di ba? Actually, ang bango ng amoy dito, no? Amoy pandesal na binibake, kaso walang ganon. So, habang naaamoy ni Maring Sheila, yung amoy pandesal, iinuman niya yan ng beer. Ang ganda naman ng combination mo. Ayan, ang sweet naman ni Maring Sheila. May pa-cake. O, diba? Thank you, Happy Maring. birthday to you. Hindi ba? Advance pa-cake ni Maring Sheila. Thank you. Favorite ko din yung cappuccino. Parang mas maganda rin yung cappuccino ni Tampen. Ganda kasi ng lagayan. Oo, ang ganda ng cappuccino ni Tampen. Tams. Yun, no? Kakain na naman kami! Thank you, Maring, for the cake. Happy birthday! Birthday advance yan. Ang gustong matulog ng maaga eh. Gusto matulog ng maaga. Hindi ka na umiinom ng kape. Paghapon. Ano sabi mo? Alam mo may Nagkakape. Ako lang may karapatang uminom. Iinom ng losartan, di pwede. Magdadive, hindi pwede. Ako lang gagawin. Iinom! Cheers! Okay, so let's have coffee. Coffee is life. Tampen, cheers tayo. Cheers. Mare, kahit naka-beer, cheers. Daya, naka-beer. Uy, ang sarap din ng Spanish latte nila. Mare, oh. Okay, let's try. Actually, gusto ko yung nasa menu nila. Kung malapit lang to sa bahay, lagi ako nandito eh. Ang layo eh. Totoo, kung nasa Las Piñas lang to, lagi na ako nandito. Walang ganito sa Las Piñas. Sarap. Diba? Sarap ng cheese. Talagang nilalapitan ka ng fag, Mare, no? Kanina pang maga yan. Power fag girls talaga. Ang malaki pala siya. Ang ganda dito, oo. So, nasa Baguio kami. Kasi may pine trees, oh. Tingnan nyo. Baguio feels dito, eh. Oh. Ayan, itry nyo dito sa, sa Viola Cafe. Sarap dyan. Actually, para siyang Camp Janhay, napansin mo. Camp Janhay ng Tagaytay. Tingnan mo naman yung peg no, pine tree. Camp Janhay, kakala mo, nasa Manor tayo eh, no? No? Di ba ganito yung nilakaran natin sa Manor? Manor ng Tagaytay. Ito. Oo. Manor, ayan, bilas. Oo. Parang manor. Manor. Oo. Manor, no? Bala ko naman nagagawin. Ano? May ganitong part pala sa Tagaytay? Shortcut kasi to. Sa Calax na ang daan din kasi nito. Ay, see. Gusto ko nga doon. Ay, hindi ko makita. We're back. Yung ano. Galing Baguio kasi may pine tree. O, diba? Kakain na naman kami. Ito yung mga na-BI ko.
dito kami kakain sa hindi ko favorite. Ano ba yan? Kala nyo kayo lang ah. Ano, BI itong mga to. Wala pa nga yung chicken. Kaya nga eh. Ewan ko, nawawala na nga yun eh. Paano nawala? Okay, ito yung favorite ko. Honey garlic salted. Tapos, ito yung buffalo. Try nyo. Tapos rice, diba? May rice. Yan. Kain na tayo. Okay. Kanina, dumating ako dito, sexy pa ako. Ngayon, tinatago ko na yung chan ko. Happy birthday, Mari. Thank you so much. Sumobra yung liwanag ng chandelier, no? Pero ang ganda ng labi ng Robinson. Ito yung maganda yung labi. Diba? Kunin ko nga yung Meralco ko. Lahat ng Ang daming letter. Oh my God. Wala, ang daming letter. Okay. Okay. Okay, it's 9 o'clock. Nakakit na ako dito sa taas ng unit, ano. So, meron pala akong receive ng tax. So, discuss ko na lang to. O, ngayon ko lang inopen yung mailbox. Kasi hinahanap ko yung electric bill. Tapos iba yung nakuha ko, ano. Okay, so update ko na lang kayo sa next vlog. Okay? Bye guys! Thanks for watching. Diba? Kuryente bill reveal dito sa Magnolia as of June 2024. Ayan. Naka-on yung TV kaya ganyan. Charan! Please pay 24 pesos. Eh, wala naman kasi nakatira dito eh. So, good luck sa next bill ko pala. Sa July yan. Ayan. We dream of a better life. A life by the sea. Welcome to Seafront Residences, Aboitiz-Land's peaceful beach village in beautiful San Juan, Batangas. At just 125 kilometers away from the city, your weekly vacations are finally within reach. As you step into Seafront Residence's peaceful beach village, you will be greeted by thoughtfully designed areas characterized by diamond-shaped parks and innovation by Aboitiz-Land. These unique shared spaces are lined with beautiful Buji royal homes inspired by local Filipino architecture. Built using materials fashioned to age gracefully, these homes are works of art that are meant to be passed down for generations. Each designer home is thoughtfully structured to nurture your family, making it a comfortable and enjoyable space in times that you dream of escape. Take in a breath of fresh air for you and your family. Beyond gorgeous seaside homes are amenities that provide you and your family with an abundance of activities that foster values of friendship and camaraderie within your community. Indulge in the good life. Float along tranquility and immerse yourself in the beauty of the sea. Dive into happiness and emerge anew. Refresh yourself for a new day, week, and month ahead. Unveil the life you've always dreamed of. Here at Seafront Residences, where life is better by the sea.